Ang aabangan natin sa kayong gabi sa ating pagpupulong. Lahat tayo ay nakakatanggap ng tulong. At paminsan-minsan din natin inaasahan ay may natatanggap tayong tulong. Pero bakit kayang maganda na tayo naman ang tutulong sa iba? Yan ay tatalakayin mamaya sa 10 minutong pahayag. Meron din tayong aabangang tanong, ano ang dapat nating gawin para ipakitang tinatanggap natin si Jehovah bilang tagapamahala? At ano-ano naman yung mga pwede pa nating gawin na mabuti sa ating mga kapatid? Lalo na sa mga kapatid nating may edad. Yan at iba pa ang ating aabangan sa ating pagpupulong sa gabing ito. Dadako agad tayo sa unang bahagi, unang seksyon ng ating pagpupulong. Dadako agad tayo sa unang seksyon ng ating pulong sa gabing ito, ang kayamanan mula sa salita ng Diyos. Bakit magandang tumulong sa iba? Ito ay gagampanan sa atin ni Brother Julius Homok Jr. Pansinin ang komento ng isang sister na si Alana. Ito yung sabi niya, kapag tumutulong ka sa iba, nagiging masaya ka. Alam mong may nagawa kang mabuti at nakikita mong pinapahalagahan ito ng iba. Baka nag-enjoy ka sa pagtulong kahit hindi mo ito inaasahan sa umpisa. Parang hindi ka nga nagsakripisyo dahil nakinabang ka rin. Sang-ayon ba kayo sa sinabi ni Alana? Ang totoo, talagang makikinabang tayo kapag tumutulong tayo sa iba. Kaya ang tanong, anong pakinabang nito sa atin? Bakit magandang tumulong sa iba? Merong 3 dahilan kung bakit. Talakay natin ang una. Basahin natin ang awit 41:1. Pakisuyo po na habang binabasa ko po yung mga teksto ay subaybayan niyo po ako sa pagbasa. Awit 41:1. Nakita niyo na po? Ganito ang sinasabi. Maligaya ang sinumang tumutulong sa dukha. Ililigtas siya ni Jehovah sa araw ng kapahamakan. Napansin niyo sa teksto yung salitang maligaya? Oo, nagiging masaya tayo kapag tumutulong tayo sa iba. May natulungan ka na bang magbuhat ng isang napakabigat na bagay? Ano yung pakiramdam niyo? Posibleng nasayahan ka dahil alam mong nakatulong ka at napasaya mo siya. Kasi masaya tayo na alam natin na napapasaya natin ng iba kahit doon sa simpleng paraan ng pagtulong. Isa pang halimbawa, ayon sa mga mananaliksik, sinasabi ng mga tao na masayang-masaya sila matapos silang magpakita ng kabaitan sa iba. Ang pagtulong sa iba, ayon sa mga mananaliksik, ay mahalaga para magkaroon ng higit na layunin at kabuluhan ang buhay dahil nasasapatan nito ang pangunahing pangangailangan ng tao. Ang totoo, inirekomenda ng mga eksperto ang community service. Anong dahilan? Para sa kalusugan at kaligayahan. Kaya, totoong-totoo ang sinasabi ng Biblia na magiging masaya tayo pag tumutulong tayo sa iba. Binanggit din ng Kawikaan 22:9 na pagpapalain ni Jehovah ang mga taong matulungin. Pero, ano ba yung dapat nating tandaan kapag tumutulong sa iba? Kailangan may tamang motibo. Hindi tayo naghihintay ng kapalit o kaya naman para pahangain ng iba. Kundi, ginagawa natin ito dahil sa pag-ibig sa ating kapwa at sa ating Diyos na Jehovah. Wala tayong pipiliin kung sino man yung ating tutulungan. Ano man yung kanyang estado ng buhay, kalagayan sa buhay, handa tayong tumulong sa abot ng ating makakaya. At yung pagtulong ba natin sa iba, ganun din yung pagiging bukas palad natin, tumutukoy lamang ba ito sa pagbibigay ng material na mga bagay? Ang sagot, hindi. Ang totoo, nang sipiin ni Apostol Pablo, ang sinabi ni Jesus sa Gawa 20:35 na may higit na kaligayahan sa pagbibigay kaysa sa pagtanggap, nangangahulugan din ito ng pagbibigay ng pampatibay loob, patnubay, tulong para sa mga nangangailangan. Ibig sabihin, kasama dito yung pagbibigay ng panahon, lakas, atensyon, at pag-ibig. Kahit po yung simpleng paraan ng pagtulong natin sa iba, ay mahalaga ito.
nagbibigay ito ng kasiyahan sa atin. At tatandaan natin yan. Okay, nakita na natin yung una. Tingnan naman natin yung pangalawang dahilan. Basahin naman natin yung awit 41, 2 hanggang 4. Pakisuyo po. Subaybayan niyo po ako sa pagbasa. Awit 41, 2 hanggang 4. Ganito ang sinasabi. Babantayan siya ni Jehovah at pananatilihing buhay. Ipahahayag siyang maligaya sa lupa. Hindi mo siya kailanman ibibigay sa kamay ng mga kaaway niya. Aalalayan siya ni Jehovah sa banig ng karamdaman. Sa panahong may sakit siya, papalitan mo ang buong higaan niya. Sinabi ko, O Jehovah, maawa ka sa akin. Pagalingin mo ako dahil nagkasakala ako sa iyo. Sa teksto, napansin niyo yung mga salitang babantayan, aalalayan sa banig ng karamdaman? Ano yung ipinapakita nito? Kung tayo ay tumutulong sa iba, tutulungan din tayo ng ating Diyos na Jehovah. Nasubukan niyo na bang tumulong sa iba, pero sa kabila noon, meron din kayong pinagdaraanang mga problema? Ano yung naramdaman nyo? Di ba masaya tayo? Kasi kahit na may pinagdaraanang tayong problema, nagiging masaya tayo dahil tumutulong tayo sa iba. Ang totoo, na idadivert yung isip natin, o kung minsan pa nga, nakakalimutan natin yung mga problema dahil sa pagtulong natin sa iba. Patunay iyan na binabantayan at inaalalayan tayo ni Jehovah. Kaya kahit mahirap po yung sitwasyon natin, huwag tayong mag-alala. Dahil makatitiyak tayo na alam ng Diyos na Jehovah yung ating sitwasyon at pinapahalagahan niya ang ating tapat na landasin. At ano yung gagawin ng Diyos na Jehovah? Tiyak na tutulungan niya tayo, aalalayan sa sitwasyon na pinagdaraanan natin. Halimbawa, kung tayo ay magkasakit, hindi naman tayo umaasa na makahimalang aalisin ng Diyos na Jehovah yung sakit. Kundi, pwede tayong umasa ng kaaliwan, karunungan, tulong. Pangako yan sa atin ng Diyos na Jehovah. Pangako po yan sa mga taong tumutulong sa iba. Binanggit sa teksto na bukod sa babantayan ng Diyos ang mga tumutulong sa dukha, pananatilihin din niya itong buhay. Hindi naman ibig sabihin na hindi na siya mamamatay. Di po ganoon. Kundi, aalalayan siya ni Jehovah sa panahon ng banig ng karamdaman. Yung banig ng karamdaman, hindi lang ito tumutukoy sa sakit, kundi tumutukoy din ito sa kabalisahan na nararanasan ng isang Kristiyano. Kaya anuman yung sitwasyon natin, kung tayo ay tumutulong sa iba, makakaasa tayo, natutulungan tayo ng ating Diyos na Jehovah. Kaya anuman yung pinagdaraan natin ng problema, pwede pa rin tayong tumulong sa iba. Talakay na natin yung pangalawa. Tingnan naman natin yung pangatlo. Basahin natin yung awit 41:13. Pakisuyo po sa ating mga Biblia. Subaybayan niyo po ako. Awit 41:13. Ganito ang sinasabi. Purihin nawa si Jehovah, ang Diyos ng Israel, magpakailanman. Amen at amen. Sa tekstong nabasa natin, napansin niyo yung salitang, purihin nawa si Jehovah? Oo, kung tayo ay tumutulong sa iba, napapapurihan natin si Jehovah. Di ba napapapurihan natin ang Diyos na Jehovah kapag tayo ay nangangaral, dumadalo, nagpapatibayan sa isa't isa, nagkukomento sa mga pagpupulong? Yung ating pagtulong sa iba ay isa ring paraan para mapapapurihan natin si Jehovah. Di ba ang sarap sa pakiramdam kapag alam natin na napapapurihan natin si Jehovah? Bakit ba masarap sa pakiramdam? O halimbawa, yung isang ama, masaya siya kapag nakikita niya yung kanyang mga anak na nagtutulungan. Tapos tumutulong din sa iba. Ang Diyos na Jehovah, nagiging masaya din siya kapag nakikita niya tayong nagtutulungan sa isa't isa, tumutulong sa pamilya, sa asawa, kapananampalataya, at sa kapwa. At ang sarap sa pakiramdam kapag alam natin na napapasaya natin ang ating Diyos na Jehovah. Siyempre, nagpapakita tayo ng habag at tumutulong tayo sa iba, hindi dahil sa pakinabang na makukuha natin. Ang totoo, yung pinaka-goal natin ay yung binanggit ng Kawikaan 14:31, maluwalhati ang bukal ng pag-ibig at buhay. At yung perpektong halimbawa sa pagpapakita ng pagtulong ay ang ating Diyos na Jehovah.
At kung gagawin natin ang lahat para matularan natin ang Diyos na Yehova, tiyak na magiging masaya ang buhay natin. At talagang maganda yung resulta dahil mabuting kaugnayan sa ating mga kapatid at sa ating kapwa. At magbibigay din ito o magbubukas din ito ng pagkakataon para maakit yung mga tao sa katotohanan at kilalanin nila si Yehova. Natalakay na natin yung 3 dahilan kung bakit magandang tumulong sa iba. Ang tanong sa atin, paano natin may papakita ang pagtulong sa iba? Ang totoo, maraming paraan. Tignan natin yung larawan pagsuyo po. Makikita natin yung kabataang sister na tinutulungan niya yung may edad na sister kung paano gagamiting mabuti yung JW Library app. Makikita natin sa larawan na hindi lang yung may edad na sister ang masaya, kundi nakikita rin natin yung saya sa mukha ng kabataang sister dahil sa pagtulong niya sa may edad na kapatid na ito. Magandang tularan natin siya. Maraming salamat sa larawan. Kaya magandang itanong natin sa ating sarili. May kakongregasyon ba ako na pwede kong tulungan para magamit niyang mabuti yung ating JW Library app? Mamaya, pagkatapos ng pulong, pwede nating tignan kung sino sa ating mga kapatid ang pwede nating tulungan. Kaya, ano yung 3 dahilan kung bakit magandang tumulong sa iba? Una, magiging masaya tayo. Ikalawa, kapag tumutulong tayo sa iba, tinutulungan tayo ni Yehova. Ano yung pangatlo? Napapapurihan natin ang ating Diyos na Yehova. Balik tayo sa chairman. Maraming salamat, Brother Homok, sa mahusay na pagganap ng bahagi. At marami kaming natutunan kung ano ang kagandahan ng pagtulong sa iba. Muli, maraming salamat. Dadako naman tayo sa ikalawang bahagi, ang espiritual na hiyas. Ito ay gagampanan naman ni Brother Aaron Pahilagot. Atin siyang pakinggan. Sino po ang nagnanais bumasa sa awit 45 hanggang 10 po? Makikisuyo po kay Brother Umpakan. Napakarami mong ginawa, O Jehova na aking Diyos, ang iyong kamanghamanghang mga gawa at mga iniisip mo para sa amin. Walang maikukumpara sa iyo. Subukan ko mang sabihin ang tungkol sa mga iyon, hindi ko mababanggit ang lahat ng iyon dahil sa dami. Ang hain at handog mo ay hindi mo ninais, pero binuksan mo ang mga tainga ko para makarinig. Hindi ka humingi ng mga handog na sinusunog at mga handog para sa kasalanan. Pagkatapos ay sinabi ko, narito, iyon ang nakasulat sa balumbon tungkol sa akin. O aking Diyos, kaligayahan kong gawin ang kalooban mo at ang kautusan mo ay nasa puso ko. Inihahayag ko ang magandang balita ng katwiran sa malaking kongregasyon. Hindi ko pinipigilan ang mga labi ko, gaya ng alam mo, O Yehova. Hindi ko tinatakpan sa puso ko ang katwiran mo. Inihahayag ko ang tungkol sa katapatan at pagliligtas mo. Hindi ko itinatago ang iyong tapat na pag-ibig at ang iyong katotohanan sa malaking kongregasyon. Maraming salamat po sa mali na pagbasa. Ngayon dadako po tayo sa unang tanong. Base sa mga talatang ito, ano ang dapat natin gawin para ipakitang tinatanggap natin si Jehovah bilang tagapamahala? Kay Brother Failagot po. Una ay nakita natin sa mga talatang ito na sa panalangin ni David, yung pagkilala dun sa pagkasubiranya ni Jehovah. So magitan ng mga gawa ni Jehovah na talagang marami siyang ginawa para sa atin. At pangalawa, ay may kinalaman sa pagpapabanal sa kanyang pangalan. Inihahayag natin ito sa mga tao. Kaya nagpapatunay ito na kailangan nating tanggapin si Jehovah bilang tagapamahalan. Maraming salamat po. Malinaw na po yun, no? So, dito na po tayo sa ikalawang tanong. Sa pagbabasa ng Biblia para sa linggong ito, anong espiritual na hiyas ang nagustuhan mo? Kay Sister Homok, Jana. Ayon po sa reference ng awit 44, may mga karanasan po doon na binanggit. Kahit po na may mga tukso o pag-uusig ang naranasan nila, hindi po yun nung naging reason para tumigil sila sa paglilingkod kay Yehova. Sinabi po sa teksto na maligaya ang taong nagtitiwala kay Yehova. Kaya patuloy po tayo na magtiwala sa Kanya at makatitiyak po tayo na tutulungan niya tayo makayanan naman problema natin. Maraming salamat. Kay Sister Henyo. Sa awit 40 verse 1 po, ito po ay nagtuturo ng kahalagan ng pagtitiis at pananampalataya. Ang pagtitiwala po kay
Jehovah, sa kabila ng paghihintay, ay pinapakita na tayo po ay umaasa sa Kanya. Dinirinig po ng Diyos ang ating mga panalangin at tinutugon ang ating mga pangangailangan. Iniingatan po ni Jehovah ang lahat ng nagmamahal at umaasa sa Kanya. Maraming salamat. Kay Sister Aguilar, Jimel po. Tulad po ni David, binabanggit po dito sa 45 na marami po akong dapat ipagpasalamat sa Diyos ni Jehovah sa halip na mag-focus dun sa problema ko. Yung mga paglalaan niya, yung mga pangangailangan ko po para makayanan ng mga ito. Kaya para ipakita ko din yung pasasalamat ko sa Kanya, may papakita ko po yun sa pamamagitan ng Kanyang paggawa ng kalooban. Gaya ng pangangaral ng mabuting balita at pakikipagtulungan po sa Kanya. Maraming salamat. Kay Sister Homok Mariel po. Bukod po sa iniindang sakit ni David sa 41:5-6, napapalibutan din siya ng mga kaaway na nagsasabi ng masasamang bagay tungkol sa kanya. Pero sa verse 12, tinulungan po siya ni Jehovah na mag-isip ng mga positibong bagay. Natutunan ko po dito na kahit marami din akong nararamdaman o na-experience sa mga negatibong bagay gaya ng lungkot, stress, pressure o iba pa gaya ni David, sikaping mag-isip ng mga positibong mga bagay at kung paano ako tinutulungan lagi ni Jehovah para mapagtagumpayan ko din po ito. Maraming salamat. Kay Sister Dum. Sa awit ni Haring David sa verse 8, sinabi niya na ang kaligayahan niya ay gawin ng kalooban ng ama niya. Maraming pwedeng magpasaya sa atin, mag-travel, kumain, mag-enjoy kasama yung ating pamilya, mga kaibigan. Pero bilang ako ay isang lingkod ng Diyos na Jehovah, ang tunay na nagpapasaya po sa akin ay gawin din ng kalooban ni Jehovah, pangunahin na ang pakikibahagi ko sa ministeryo at paggawa po ng alagad. Maraming salamat. Kay Sister Rabanes po. Sa awit 41 po, sinabi ni David na pinakinggan ni Jehovah ang paghingi niya ng tulong. Sa talababa, ginamit yung mga salitang yumuko siya para makinig sa akin. May imagine po natin dito yung isang maibiging ama na nakitang nadapa yung kanyang maliit na anak. Lalapit siya rito, yuyuko at talagang papakinggan yung pag-iyak ng kanyang anak. Gayong-gayon, nagpapakita ng pag-ibig ang Diyos na Jehovah sa mga lingkod niya. Yumuyuko rin siya sa diwa. Talagang gustong-gusto niyang pakinggan kapag nasasaktan tayo o kapag may pinagdadaanan tayo. Maraming salamat po. Kay Sister Sara po. Ganon din sa 40 verse 8, nagustuhan ko yung pagsisikap ni Haring David na gawin ang kalooban ng Diyos sa kabila ng maraming kahirapan at panggigipit sa Kanya. Gusto kong tularan ang Kanyang walang kupas na kagalakan sa paglilingkod kay Jehovah. Kaya sinisikap kong gawin ng buong makakaya ang paggawa ng kalooban ni Jehovah. Maraming salamat po, Sister Gamila. Sa Zoom po tayo kay Sister Samson. Ang natutuhan ko naman sa awit 41:3 na tutulungan tayo ni Jehovah na makayanan yung matinding pagkakasakit, bibigyan niya tayo ng kapanatagan ng isip, lakas, kakayahang magtiis at karunungan para makagawa tayo ng tamang desisyon gaya ng ginawa ni Jehovah kay Haring David. Maraming salamat po. Kay Sister Muyo, sarap po. Nagustuhan ko naman itong nasa Kabanatang 40, Talatang 4. Katulad ni David, hindi rin ako dapat mag-alinlangan sa pagiging makapangyarihan sa lahat ng ating mailalang ang Diyos na Jehovah at sa kanyang walang hanggang karunungan. Dahil sa mga katangiang ito, nagtiwala ng lubusan si David sa patnubay ng Diyos na Jehovah. Kaya dapat na lubusan din ako magtiwala sa patnubay na ibibigay ng Diyos na Jehovah dahil ang paraan niya ang laging pinakamabuti. Maraming salamat. Kay Sister Mariana po. Nang humingi ng tulong si David kay Jehovah, sinabi po niya sa 40 verse 1 na dininig at pinakinggan po siya ni Jehovah. Nagustuhan ko po ito dahil alam kong totoong-totoo ito para sa akin dahil anuman po ang hilingin ng puso ko, talagang pinapakinggan at binibigay niya po ito sa akin sa iba't ibang paraan at ramdam na ramdam ko po ito. Kaya bilang ganti, gusto ko pong gawin ang pinakamainam na magagawa ko para mapaglingkuran ko po si Jehovah ng higit at may katapatan. Salamat po. Kay Sister Isa, likod po.
Napahalagan ko po sa Awit 41 verse 5 na habang binulay-bulay natin at pinag-iisipan ang lahat ng ginawa ni Jehovah para sa atin, walang maikumpara iyon dahil sa dami kay subukan man natin iyong bilangin. Kaya bilang kabataan po, papahalagahan ko ang lahat ng magandang bagay na iginawa ni Jehovah para sa akin. At habang pinag-iisipan ang mga gandang bagay na ibinigay niya, mas lalo kong nararamdaman na mahal ako ni Jehovah. Kaya mas lalong gugustuhin ko na paglingkuran siya. Maraming salamat. Kay Sister Fay Lagot po. Ilanggit ng 41.1 na maligaya ang tumutulong. Isang paraan pala ng pagtulong sa iba, yung pagpapalawak ng ating magiliw na pagmamahal sa iba at pagpapatibay sa kanila at pagtataguyod ng kapayapaan sa kongregasyon. Kaya para makilala ko ng higit pa ang mga kapatid, nais ko na makilala sila at tunguhin ko na higit na makilala sila ng mas marami pa at patibayin sila sa higit ng aking makakaya. Salamat po. Kay Sister Homok po, Jennifer. Dito nga po din sa Awit 41, nakita ko po ang katangian ni Jehovah na pag-ibig sa atin dahil inuunawa niya tayo, ang bawat isa sa atin, bagaman makapangyarihan siya sa lahat at tayo ay mababa lamang. Ganon din po yung binanggit ng cross-reference sa Awit 34:15 na yung mga mata ni Jehovah ay nakatingin sa mga matuwid. Kaya mahalaga po sa Diyos na Jehovah yung pagpapasulong ng ating espiritualidad upang maiayon natin yung ating kaisipan sa kanyang kaisipan, upang mapakinggan niya tayo. Maraming salamat po mga kapatid sa mga nakakapagpatibay niyo po mga komento. Sa mga hindi po natawag, pinapalaga po namin yan lalo ng Diyos na Jehovah sa inyong pagsisikap. Maraming salamat, Brother Pahilagot, sa mahusay na pangangasiwa ng espiritual na hiyas at sa 15 na nakibahagi. Muli, maraming salamat. Dadako naman tayo sa ikatlong may bahagi, ang pagbabasa ng Biblia. Babasahin niya ang Awit 40:1 hanggang 17. Ito ay gagampanan naman ni Brother Tum Andrew Tuason. May pananabik akong umasa kay Jehovah at pinakinggan niya ako at dininig ang paghingi ko. May pananabik akong umasa kay Jehovah at pinakinggan niya ako at dininig ang paghingi ko ng tulong. Iniahaw niya ako mula sa umuugong ng hukay, mula sa lusak, at pinatungtong niya ako sa malaking bato. Pinatatag niya ang pagkakatayo ko. Pagkatapos, nalagay siya sa bibig ko ng isang bagong awit, isang papuri sa ating Diyos. Marami ang makakita nito, at mamangha at magtitiwala sila kay Jehovah. Maligaya ang taong gitiwala kay Jehovah at hindi umaasa sa mga mapaghimagsik o sinungaling. Napakarami mong ginawa, O Jehovah, na aking Diyos, ang iyong kamanghamanghang mga gawa at mga iniisip mo para sa amin. Walang maikukumpara sa iyo. Subukan ko mang sabihin ang tungkol sa mga iyon, hindi ko mabanggit ang lahat ng iyon dahil sa dami. Ang hain at handog ay hindi mo ininanais, pero binuksan mo ang mga tainga ko para makarinig. Hindi ka humingis ng mga handog na sinusunog at mga handog para sa kasalanan. Pagkatapos ay sinabi ko, narito ako, iyon ang nakasulat sa balumbon tungkol sa akin, o aking Diyos. Kaligayahan kong gawin ang kalooban mo, at kautusan mo ay nasa puso ko. Inihayag ko ang magandang balita ng katwiran sa malaking kongregasyon. Hindi ko pinipigilan ang mga labi ko gaya ng alam mo, O Jehovah. Hindi ko tinatakpan ang puso ko ng katwiran mo. Inihayag ko ang tungkol sa katapatan at pagliligtas mo. Hindi ko itinatago ang iyong tapat na pag-ibig at iyong katotohanan sa malaking kongregasyon. O Jehovah, huwag mo akong pagkaitan ng awa. Palagi nawa akong ingatan ng iyong tapat na pag-ibig at ng iyong katotohanan. Hindi mabilang ang mga kapahamakang nakapalibot sa akin. Natabunan na ako ng mga pagkakamali ko at hindi ko na makita ang mga dadaanan ko. Mas marami pa ang mga iyon kaysa sa buhok sa ulo ko at pinanghihinaan na ako ng loob. O Jehovah, kalugdan mo nawang iligtas ako. O Jehovah, magmadali ka at tulungan mo ako. Mapahiya nawa at mawala ng dangal ang lahat ng nagtatangka sa buhay ko. Umurong nawa sa kahihiyan ang mga gustong mapahamak ako. Mangilabot nawa sa sarili nilang kahihiyan ang mga nagsabi sa akin, buti nga sa iyo. Pero magalak nawa at magsaya ang mga umahanap sa iyo. Laging nawa sabihin ng mga nanabik sa pagligtas mo, dakilain nawa si Jehovah. Pero ako ay walang kalaban-laban at dukha. Bigyan pansin nawa ako ni Jehovah. Ikaw ang tumutulong at nagliligtas sa akin. O Diyos ko,
huwag kang magtagal. Maraming salamat, Brother Tuason, sa pagganap ng iyong bahagi. Tinitignan ka namin sa Aralin 12 ng brochure na pagtuturo, mabait at may empatya. Pero paano nga ba natin ito gagawin? Sinasabi dito na sa pamamagitan ng mabait na tono ng boses at angkop na pagkumpas. Nakita din naman natin sa tono ng boses ni Brother Tuason na hindi naman siya nagagalit o kaya sumisigaw. Nakita natin yung mabait na tono ng kanyang boses. At kapag tayo rin ay nagbabasa, magandang lagyan din natin ng damdamin, ibagay ito sa binabasa natin, pero wag nating hayaan doon mapunta ang atensyon ng ating tagapakinig. Nakita naman natin na nagawa naman iyan ni Brother Tuason. Muli, maraming salamat, Brother Tuason, sa iyong pagganap ng bahagi. Dadako naman tayo sa ikalawang seksyon ng ating pagpupulong sa gabing ito, ang maging mahusay sa ministeryo. At meron tayong 3 estudyanteng mapapanood sa gabing ito. At unang may bahagi nating estudyante ay ang pagpapasimula ng pakikipag-usap. Di formal na pagpapatotoo. Gagampanan naman ito ni Sister Armenia Felicitas at ang kanyang kasama si Sister Sarah Jane Felicitas. Ma'am Sarah, naghihintay ka rin pala ng sasakyan? Oo, kanina pa ako naghihintay dito. Ang tagal ko nang nakaupo. At ang init pa naman ngayon. Oo nga, no? Oo nga pala, Ma'am Sarah, maraming salamat pala sa mahusay at pagtsatsaga mo magturo sa aming mga anak. Sa katunayan, natuto talaga sila magbasa at magsulat. At malapit na nga silang matapos sa pag-aaral. Sino kaya itong bumati sa akin? Ganun ba? Ginagawa ko lang naman yung tungkulin ko. Ano kaya ang pwede kong gamitin sa pakikipag-usap sa kanya? Yung babagay sa kanya. Alam ko na. Nakatingin siya kanina sa akin. Siguro nakalimutan na niya ako. Mas maganda siguro kung ipapakilala ko muna sa kanya ang pangalan ko. At saka ko babanggitin sa kanya yung facial expression niya na masaya. Oo nga, ganun nga ang gagawin ko. Ako nga pala, Ma'am Sarah, si Mrs. Felicitas. Kanina napansin ko na nakangiti ka na nakatingin sa iyong cellphone. Kunwari lang, Mrs. Felicitas, ang totoo, ang dami kong iniisip. Ang isa, yung mahal kong nanay, gusto ko siyang maalagaan. Nasa malayo siya, pero kung nandito naman siya, paano ko siya maalagaan? Nagtatrabaho ako araw-araw. Ang hirap pala ng ganito. Sa bagay, totoo yan, Ma'am Sarah. Mahirap talaga. Pero mahusay yung ginawa mo kasi talagang iniisip mo pa rin yung kapakanan ng iyong mama. At alam mo ba, Ma'am Sarah, na meron akong nabasa na isang article na tungkol sa kung paano aalagaan ang may edad ng mga magulang. Nabasa ko doon at maraming natulungan nito, Ma'am Sarah. Kahit ako natulungan din nito. Kaya tiyak ako na matutulungan ka rin ito, kaya nagagalak ako, Ma'am Sarah, na i-share din ito sa'yo. Wag na, hindi ko na kailangan. Busy ako, alam mo na yan. Sa bagay, Ma'am Sarah, naunawaan ko kayo. Siguro sa ngayon, ang tangi ko lang maitutulong, ang isama kita sa panalangin. Nang sa gayon ay makasama mo na ang iyong magulang at maalagaan na rin siya. Hangad ko ang kaligayahan mo, Ma'am Sarah. Deserve mo yan. Sige, thank you sa pagmamalasakit mo sa akin. Ang bait mo naman. Sasama mo rin ako sa prayers mo. Sige, nandiyan ang sasakyan. Ingat, Ma'am. Maraming salamat, Sister Felicitas, at sa iyong kasama sa inyong pagganap ng bahagi. Tinitignan namin kayo sa Aralin 2, number 3, ng brochure na Mahalin ang mga tao, magmasid. Bakit nga ba mahalaga na magmasid tayo sa ating kinakausap? Sapagkat dito sa expression ng mukha ng tao at sa mga kilos niya, makikita natin kung pwede ba natin siyang kausapin. At nung nakita ni Sister Armenia na tumawa at ngumiti ang kanyang kausap, baka sinabi niya, baka pwede kong kausapin. At sa pamamagitan ng ginamit niyang alam mo bang,
nakita niya kung talagang gusto niyang makipag-usap. Sapagkat ginamit niya yung salitang, alam mo bang may nabasa akong isang article na gusto ko sanang i-share sa'yo? Pero anong sabi niya? Busy ako, alam ko na yan. At kung nung ginawa iyon ng kanyang kausap, hindi na niya ipinilit na makipag-usap sa kanyang kausap. Kaya magandang tularan natin ito. Kapag tayo ay nagmamasid, makikita natin kung gusto ba talagang makipag-usap o ayaw ng ating kinakausap sa bahay-bahay. Muli, maraming salamat, Sister Felicitas, sa pagganap ng iyong bahagi. Dadako naman tayo sa ikalawang estudyante natin, ang pagpapasimula ng pakikipag-usap. Di formal na pagpapatotoo. Gagampanan naman ito ni Sister Maria Fehomok at ang kanyang kasama, si Sister Ivana Tumaliwan. Hi, pwedeng makitabi? Ang haba ng pila, no? Oo nga po, kanina pa ako dito. Mabuti na lang inaantay ko na lang po yung result. Ako din. Mukha siyang malungkot. Ano kaya siya matutulungan? Sa totoo lang po, di ko po maiwasang isipin ko ano kaya yung result ng medical exam ko. Kaya pala kanina ko pa napapansin na parang medyo ka malungkot. Pasensya na po sobra lang akong advance mag-isip. No worries, kasi kagaya mo, nalulungkot at nag-aalala din ako minsan. Pero, alam mo, meron akong natutunan. Pwede pala natin na ma-overcome yung kalungkutan. At saka, meron din palang isa na higit na nakakaramdam at nakakaunawa ng lahat ng nararanasan natin. Talaga po? Oo, gusto kong i-share sa'yo yung nakatulong sa akin tuwing nalulungkot ako. Okay lang? Ano po yun? Ayan, sakto kasi meron akong downloaded na Bible dito sa cellphone ko. Gusto ko na makinabang ka rin sa sleep. Pwede bang makisuyo ako sa pagbasa? Huwag kayong mag-alala sa anumang bagay. Sa halip, ipaalam ninyo sa Diyos ang lahat ng pakiusap ninyo sa pamamagitan ng panalangin at pagsusumamo na may kasamang pasasalamat. Ano yung napansin mong antidote pag nag-aalala o nalulungkot tayo? Sabi po dyan, panalangin. Nakakagaan po pala ng pakiramdam kapag nasasabi natin sa Diyos yung nararamdaman natin. Tama. Na-experience mo na rin ba na mag-open up ng nararamdaman mo at mag-share ng problema mo sa isang mapagkakatiwalaang kaibigan? Siyempre naman po. Ano yung epekto nun sa'yo pagkatapos? Sobra pong magaan sa pakiramdam. Ayan, tama, no? Lalo na kapag naiintindihan tayo. Parang ganun din yung panalangin. Tulad ng isang kaibigan, kapag lumalapit tayo sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin at espesipikong nasasabi natin sa Kanya yung nararamdaman natin, yung mga pinagdadaanan natin, siguradong naiintindihan niya tayo. At yung resulta na, yung epekto nun sa atin, nakakaroon tayo ng peace of mind. Pero maganda rin yun ang pagkakataon para magkaroon tayo ng malapit na ugnayan sa Diyos. Oo nga po, no? Salamat po sa paalala nyo. Pero alam mo ba na maliban sa naiintindihan tayo ng Diyos, alam din niya yung sagot or solusyon sa lahat ng mga problema natin. Katulad halimbawa ng pagkakasakit. Sakit po? Talaga po ba? Oo, yan naman yung gusto kong i-share sa'yo next time. Gusto kong ibigay sa'yo itong contact card ko para makontak mo ako. Ate Fe pala. Ako naman po si Ivana. Maraming salamat, Sister Homok, at sa iyong kasama sa pagganap ng iyong bahagi. Tinitignan ka namin sa Aralin 3, number 5, sa brochure na Mahalin ang mga tao, tumulong. Humanap ng pagkakataon para matulungan siya. Paano kaya gumawa ng paraan si Sister Homok para mahanap na tulungan si Sister Ivana? Nung nakita niyang nalulungkot at nahihirapan, kinausap niya. At pagkatapos sinabi no na baka nag-over or advance lamang siyang mag-isip. Nung nakita niya nag-aalala na sobra, sinabi niya na meron siyang paraan para ma-overcome ang kalungkutan. Iyon ay yung pinabasa niya ang nasa Biblia na Filipos 4:6. Nakatulong kaya yon kay Sister Ivana? Oo, sapagkat pagkatapos nilang mabasa ang tekstong yon, sinabi niya na gumaan ang loob niya. Kaya pwede rin nating tularan yon. At dahil doon,
sa pagkakataong iyon na nakausap niya, pwedeng maging paraan iyon para makausap niya siyang muli. Paano niya ginawa yon? Nagbigay siya ng contact card at nagpasalamat pa nga. Pwede nating gamitin ang contact card sa di formal na pagpapatotoo sapagkat pwede nating ilagay doon ang ating pangalan at number. Kaya muli, maraming salamat, Sister Homok, sa iyong pagganap ng bahagi. Dadako naman tayo sa ikatlong estudyante natin sa gabing ito, ang paggawa ng mga alagad. Gagampanan naman ito ni Sister Ira Fahilagot at ang kanyang kasama, si Sister Lolena Moyo. Pakisuyo po. Dito na tayo, Ate Lynn, sa point 6. Sinasamba natin ng Diyos sa mga pulong sa kongregasyon. Tamang-tama pala ito, Ate, dahil regular ka na sa pagdalo sa mga pulong natin. Titignan natin ngayon, Ate, kung paano natin pinupuri ang Diyos ni Jehovah sa mga pulong. Pakisuyo, Ate, na pakibasa po yung awit 20-22. Ipahayag ko ang pangalan mo sa mga kapatid ko. Sa gitna ng kongregasyon ay pupurihin kita. Salamat, Ate. Sa teksto po, sa paanong paraan natin papapurihan ng Diyos ni Jehovah? Na dapat ipahayag sa mga kapatid ang pangalan niya at purihin siya. Ayan. At sa paanong paraan kaya natin magagawa yan, Ate Lynn? Sapat lang ba yung pagdalo sa pulong? Sa pamamagitan ng pag-awit natin at saka sa pagkukomento. Ayan, tama, Ate. Ikaw, Ate, kamusta ka? Masaya ka ba kapag naririnig mo yung mga komento sa pulong natin? Oo naman, Ira, kasi naiintindihan ko yung pag-aaral natin at natututo din ako sa komento ng mga kapatid. Mabuti naman po kung ganun. Mahusay po iyon. Gusto mo rin ba, Ate Lynn, na makapagkomento sa mga pulong natin? Oo naman, Ira, kaso natatakot ako kasi baka mamaya mali yung komento ko kaya minsan napipigilan ako na tumaas ng aking kamay. Huwag ka mag-alala, Ate, kasi ganyan din po ako noon. Kahit hanggang ngayon, minsan kinakabahan pa rin po kapag nagkokomento sa mga pulong. Pero maganda, Ate Lynn, yung mungkahi po na artikulo dito sa baba, sa may tignan natin. Sabi dito, sa purihin si Jehovah sa kongregasyon. Reviewin natin, Ate, saglit yung isang punto dito na pwedeng makatulong sa'yo. Pwede mo ba, Ate, pakibasa yung para po 10? Natatakot ka bang malimutan ang gusto mong sabihin o baka mali ang masabi mo? Nag-aalala ka ba na baka hindi kasing husay ng komento ng iba ang ikokomento mo? Ang totoo, magandang sinyalis iyan. Ipinakikita nitong mapagpakumbaba ka at itinuturing mo ang iba na nakatataas sa'yo. Gustong-gusto ni Jehovah ang katangiang iyan. Pero gusto rin ni Jehovah na purihin mo siya at patibayin ang iyong mga kapatid sa pagpupulong. Mahal ka ni Jehovah at palalakasin niya ang loob mo. Salamat, Ate Lynn. Nakita niyo po, kinukomendasyonan po kayo dahil tanda po pala nakapakumbabaan kung minsan kapag nahihiya po tayo magkomento. Pero napansin mo din, Ate, bakit po gusto ng Diyos ni Jehovah na magkomento tayo sa mga pulong? Para purihin siya at patibayin ang mga kapatid. Tama. At kapag pinupuri niyo po pala ang Diyos ni Jehovah, Ate, sa pamamagitan ng pagkokomento, ibig sabihin mahal niyo po siya at mahal niya din kayo. Ang gandang pangpatibay niyan para sa akin, Ira. Binibigyan pala ako ng Diyos ni Jehovah ng lakas ng loob para magkuminto. Opo, Ate. At paano mo magagawa iyan? Sa para po 15, Ate, basahin natin yung mungkahing teksto sa Lucas 11:13. Magbibigay siya ng banal na espiritu sa mga humihingi sa Kanya. Kaya paano ka magkakaroon ng lakas ng loob, Ate? Kailangan kong manalangin sa Diyos na Jehovah. Ano yung hihilingin mo sa Diyos ni Jehovah sa panalangin? Yung banal na espiritu niya para makayanan kong magkuminto. Mahusay, Ate. At itinuturing pala ng Diyos ni Jehovah, Ate, na regalo iyon. Kaya kapag nagkokomento ka at dumadalo ka sa pulong, may dala-dala kang regalo para sa Kanya. Hindi ba, Ate, nakakatuwa po iyon? Oo naman, Ira. Sisikapin ko ngayon na makapagkuminto sa mga pulong natin para makapagbigay ako ng papuri sa Diyos na Jehovah. Mahusay, Ate. Balik po tayo sa point 6. Sa picture, ano po yung na-observe mo? Meron ditong 3 paraan para purihin ang Diyos na Jehovah. Yung una, umaawit sa mga pulong. Ikalawa, yung pagkukuminto. At ikatlo, yung pagtuturo sa iba. At ano pa yung napansin mo, Ate, dun sa mukha ng babae? Masaya yung babae, Ira.
Opo, masaya siya ate na pumupuri sa Diyos ni Jehovah. Okay lang ba ate, pagkatapos ng Bible study natin, gusto mo sabay tayo mag-aral ng bantayan? Sige, Ira, gusto ko yan. Maraming salamat, Sister Pahilagot, sa pagganap ng iyong bahagi at sa iyong kasama. Tinitignan ka namin sa aralin 19 ng brochure na pagtuturo, tumatagos sa puso. Paano nga ba natin ito gagawin? Tutulungan ang mga tagapakinig na suriin ang sarili nila. Kay Sister Pahilagot, tutulungan niya ang kanyang Bible study na masuri ang sarili niya, sapagkat natatakot siya na magkomento sa pagpupulong. Kaya ano yung pwede natin gawin ayon sa brochure? Gumamit tayo ng mga rhetorical na mga tanong para tulungan ang Bible study mo na suriin ang damdamin nila. Nakita naman natin na gumamit si Sister Pahilagot ng mga rhetorical na mga tanong para masuri ng kanyang Bible study ang kanyang damdamin. At nakatulong iyon sapagkat sinabi niya na nagbibigay pala si Jehovah ng assurance na magbibigay siya ng lakas ng loob para magkomento. At nakita din niya na ang kahalagahan ng pananalangin ay makakatulong para magkaroon siya ng lakas ng loob para magkomento. At sinabi niya na sa susunod na pagpupulong ay sisikapin niyang makapagkomento. At alam niya na ang pagkokomento ay pagbibigay din ng kapurihan sa Diyos na Jehovah. Muli, maraming salamat sa iyong pagganap ng bahagi. Gusto niyo po bang pasalamatan ng mga estudyante na nagsiganap ng kanilang bahagi? Dadako naman tayo sa ikatlong seksyon ng ating pagpupulong sa gabing ito, ang pamumuhay bilang Kristiyano. At bago yan, aawit muna tayo ng isang papuri sa Diyos na Jehovah sa awit 138, Kagandahan ng Puting Buhok. Halaw naman ito sa Kawikaan 16:31. Pakisuyo po sa musika.
Ang ikapitong bahagi sa gabing ito ay ang gumawa ng mabuti sa mga may edad. Ito ay gagampanan naman sa atin ni Brother Cerces Felicitas. Katulad ng ating inawit, ang mga may edad na ay humihina na. Nawala na yung kanilang lakas. Kaya ang tanong, kumusta kaya ang mga may edad na sa ating kongregasyon? Marahil na itanong nyo na sa inyong sarili. Kumusta na kaya si brother o di kaya si sister? Yan lamang ang mga ilang katanungan na kapag binubulay-bulay natin, paano kaya tayo makapagbigay ng mabuti sa ating may edad ng mga kapatid? Sino ba yung mahusay na halimbawa natin, mga kapatid? Na nagpakita ng mahusay na halimbawa na hindi niya nakakalimutan yung mga may edad na. Diyan sa ating workbook, binanggit diyan na sa Hebrew Kabanata 6, talatang 10, na si Jehovah ay hindi niya nakakalimutan yung mga lingkod niya. Pinapahalaga ni Jehovah yung mga may edad ng mga kapatid at lahat ang kanilang ginagawa. Diyan sa teksto na yan, kasama na yung mga may edad na. Hindi lang yung mga kabataan, hindi lang yung mga kabataang babae, kundi yung mga may edad na. Kaya ano bang nagawa ng ating mga kapatid na ito? Ang totoo, marami ng taong tinuturuan tayo, sinasanay tayo at pinapatibay tayo. Lalo na kapag napapakinggan natin yung mga nakapagpapatibay na komento nila sa ating kongregasyon. Kaya ang tanong, paano ba natin may papakita na pinapahalagan natin yung mga ginawa nila? At paano natin patuloy na pahalagan yung kanilang ginawa sa ating kongregasyon? Sa pagkakataong ito, mapapanood natin yung isang video na may paksang gumawa ng mabuti sa mga kapatid. Pagkatapos, talakayin natin yung mga ilang katanungan. Si Brother Hojin Kang ang nagturo sa akin ng tungkol sa pag-maintain ng Kingdom Hall. Kapag medyo tinatamad ako, ini-encourage niya ako. Tinuruan niya rin akong gawin ng tama yung trabaho. Ang bait niyang magturo, alam kong concern siya sa akin. Kaya nung manghiram si Kuya ng ladder, syempre pinahiram ko siya. Mahal, pasuyo naman, pabili nito. Para yan sa lunch natin mamaya kasama yung mag-asawang yang. Para saan yun, mahal? Ah, kailangan daw ni Kuya Hojin. Ha? Si Kuya? Kumusta na siya? Nagtutungkod na daw siya ngayon eh. Si Kuya? Nagtutungkod? Hindi ah, ang lakas pa kaya niya. Sa bagay, baka nga, nabalitaan ko lang naman yun. Pero check mo na lang din kung kumusta siya. Tsaka yung pinapabili ko ah. Si Kuya? Hindi naman siguro. Saglit lang. Nandyan na ako. Kuya, sorry po ah. Ayos lang. Okay lang po kayo? Oo naman. Nagdadahan-dahan lang ako pababa. Pupunta po ako ng grocery, kaya dinaan ko na rin po yung ladder. Salamat ha. Iwanan mo na lang siguro dyan. Maglalans na rin kasi. Gawin ko na lang mamaya. Mabilis lang yun. Gather lang naman eh. Kain tayo. Salamat po ah. Iwan ko na lang po doon. Salamat ulit.
Gutter yung aakitin niya? Hello, mahal. O sige, okay lang. Pero maya-maya lang nandito na yung mag-asawang yang. Okay na yung mga pinapabili mo. Pero parang gusto kong balikan si Kuya. Naalala ko kasi yung tungkol sa Samaritano. Diba yung saserdote at levita? Wala silang ginawa noon? Ayoko silang gayahin. Pero huminto yung Samaritano at tinignan niya kung paano siya makakatulong. Di ba ginamit niya yung oras niya para asikasuhin yung lalaki? Ginawa niya iyon Kahit di niya kilala yung lalaki. Oo nga. Gawa natin ng mabuti ang lahat. Pero lalo na yung mga kapatid natin. Salamat, mahal. Alam mo, may ideya ako. Tuloy pa rin natin yung lunch kasama ang mga yang. Pero balik muna ako kay Kuya. Kunin ko na muna yung ladder. Sabihin ko na lang sa kanya na tutulungan ko siya sa Sabado ng hapon dun sa mga gutter. Napakasayang tumulong sa mga kapatid. At nakakatuwa ring maramdaman na mahal nila tayo. Maraming salamat sa video na yun, mga kapatid. Ngayon, meron tayong tatalakay na mga ilang katanungan, mga kapatid. Sa unang tanong, ano ang natutuhan ni Jihon kay Brother Hojin Kang? Si Brother Richard. Mabait at concerned po si Brother Hojin Kang kay Jinhun, kaya natutunan niya kung paano magmantini ng Kingdom Hall at kung paano ito gawin ng tama. Gawin din kapag tinatamad siya, ini-encourage siya ni Brother Kang. Salamat. Meron pa kayo napansin, mga kapatid? Okay, maliwanag na yun. Dito tayo sa larawan. Tingnan natin. Pwede niyong komentan, mga kapatid? Si Shion. Tumulong po sa mga kapatid. Ayun. Maraming salamat, Shion. Tumulong sa mga kapatid. Sister Pahilagot, meron pa kayong komento sa larawan? Yung makita na sama-sama yung mga kapatid na nagtutulungan, lalo na doon sa mga maedad kay Brother Hojing Kang, na pwede rin natin gawin to bilang mga maedad na nating mga kapatid sa kongregasyon. Salamat. Dadako natin sa pangalawang katanungan, mga kapatid. Ano ang pinahalagan mo sa mga may edad na sa kongregasyon ninyo? Brother Narahos. Pinapahalagaan ko po ang kasipagan ng mga maedad sa kongregasyon natin sa pangangaral noon at hanggang sa ngayon. Salamat. Sister Aguilar. Ganyan din po yung pagiging present nila lagi dun sa paglilinis sa Kingdom Hall natin at sa site po natin. Salamat. Sister Awaaw. Pinapahalagan ko rin po yung kanilang pagkomento, lalo na po kapag ibinabahagi nila yung kanilang karanasan sa gawaing ministeryo. Sister Homo. Na-appreciate ko din po yung sigasig nila sa pagdalo dito sa Kingdom Hall ng face-to-face sa kabila ng mga limitasyon at mahinang kalusugan. Sister Moyo. Napapalagan ko rin yung kanilang spiritual na pangangalaga sa kongregasyon, lalo po sa mga elder na may edad. Napakahalaga sila dahil napapatibay po ako nito na magpatuloy sa paglilingkuran sa Diyos na Yehova, tulungan ng iba pa sa abot ng aking makakaya. Salamat. Marami, no? Marami tayong pinapalagan na sa lalang. Sister Navarez. Sheila.
Totoo pong marami na rin silang naging karanasan sa buhay pero hindi po sila kakikitaan ng yabang. Sa halip, nangunguna sila sa kapakumbabaan at handang makibagay sa mga kabataan at umalinsabay sa paggamit ng bagong teknolohiya. Salamat. Dito na tayo sa pangatlo. Anong matutuhan nating ilustrasyon tungkol sa mabuting Samaritano? Sister Doom. Sa ilustrasyon po ng Samaritano, pinakita po kung ano talaga yung kahulugan ng tunay na pag-ibig sa kapwa at hindi pagtatangi. Dahil karamihan sa mga Samaritano at mga Hudyo ay magkagalit. Kaya maganda po yung ginawa ng Samaritano, hindi siya nagdalawang isip na tumulong sa sugatang Hudyo kahit hindi niya po ito kilala. Kaya yung aral po natin dito, kahit sino po sa atin ay pwedeng may maitulong sa iba at gumawa ng mabuti sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatid natin. Meron pa kayong komento, mga kapatid? Sister De La Cruz. Ganon din po yung pagkukusang isakripisyo, yung kanilang panahon, lakas, maging yung kanilang pananalapi at pagpapakita rin ng pag-ibig sa iba, ano man yung kanilang pinagmulan. Salamat. Yun ang hinighlight kanina sa video, no? Naglaan talaga ng panahon yung Samaritano, no? Okay, dito natin sa huling tanong dito. Sa tingin mo, bakit mabuting isinama ni Jihon ang iba sa pagtulong kay Brother Hujin Kang? Sister Tranquilino. Dahil mas maraming tumutulong, mas masaya at madaling matapos yung gawain. Tapos may epekto din yun doon sa tinutulungan kasi mas lalo niya nafe-feel yung love ng mga kapatid. At dahil doon, mas nararamdaman niya yung pagmamalasakit ni Jehovah sa kanya. Salamat, Sister Tranquilino. Brother Abades. At isa pa, upang madama ng brother na maedad na mahalaga pa rin siya o sila sa kongregasyon at hindi nalimutan ng kanilang tapat na paglilingkuran mula ng bata pa sila at kahit na matanda na sila, kahit konti na lang ang kanilang nagasto ministeryo sa larangan, hindi pa rin sila nakalimutan ng mga kapatid. Salamat. No? Kaya pinapasigla tayo, mga kapatid, no? Na pag-isipan natin yung pangailangan ng mga may edad na sa ating kongregasyon. Kayang tanong, ano ba yung pakinabang kapag pinag-iisipan nating mabuti ang mga pangailangan ng mga kapatid natin na may edad na sa ating kongregasyon? Ano ba yung pakinabang? Sister Homok. Nakakapagpakita po tayo ng tunay na malasakit at pag-ibig sa kanila. Ganon din, napapahalagahan din natin yung kanilang mga pagsisikap bilang mga matagal na pong lingkod ng Diyos ni Jehovah. Salamat, Sister Homok. Brother Domingo. Maganda yung binanggit na punto dito na kapag ating pinag-isipang mabuti ang pangailangan ng ating mga kapatid na may edad na, sabi dito, makita natin na marami pala tayong maaring gawin upang sila ay pakitaan ng pagmamalasakit at tulong sa kabila ng kanilang mga katandaan. Salamat. Basahin natin yung Galatia 6:10, mga kapatid. Brother Gomila, Shem. Kaya hanggat may pagkakataon tayo, gumawa tayo ng mabuti sa lahat, pero lalo na sa mga kapananampalataya natin. Kaya ang tanong, paano ka makakagawa ng mabuti sa mga may edad sa kongregasyon natin? Sister Homok. Pwede po natin silang komendahan before or after ng pulong dahil sa sigasig nila. Salamat. Sister Jemia. Maaari po tayo magbigay ng tulong sa kanilang mga pangangailangan, makipagpakaibigan po tayo sa kanila at maging mapagkalinga. Salamat, Brother Drasir. Pwede ko pong alalahin sila papasok sa Kingdom Hall po. Spesipiko. Maraming salamat, Brother Drasir. Brother Awaaw. Hindi na po natin kailangang intayin na humingi sa atin ng tulong yung mga may edad. Maaring tayo na ang magsikap na mag-isip or gumawa ng paraan para natin matutulungan sila. Salamat. Sister Loreto. Salamat. Marami po kasi sa kanila yung nahihirapan na magbahay-bahay. Kaya pwede rin natin silang isama pag nagte-telephone witnessing tayo o kaya nagle-letter writing. Salamat. Kaya maraming tayong paraan ng mga kapatid na pagpakitaan natin sila ng mabuti. Katulad ng kanilang pagtuturo sa atin, pahalagan natin yung pagsasanay natin, pakita natin yung kanilang
panahon na talagang pinagsisikapan nilang turuan tayo. Maging yung pampatibay na komento nila, pahalagan natin at ikapit natin sa ating paraan ng pamumuhay. Maraming salamat mga kapatid sa mga nakapagpapatibay na komento ninyo. Maraming salamat, Brother Felicitas, sa mahusay na pagganap ng iyong bahagi. Marami po kaming natutunan kung ano-ano yung pwede namin gawing mabuti sa mga may edad. Dadako naman tayo sa huling bahagi ng ating pagpupulong, ang pag-aaral ng kongregasyon sa Biblia. Ito ay gagampanan naman ni Brother Reynold Tuason. Welcome mga kapatid sa ating Congregation Bible Study. At tayo ay nasa Kabanata 10 na ng ating aklat na Lubusang Magpatotoo. Ang pinakatema natin ay ang salita ni Jehovah ay patuloy na lumalaganap. Sa temang ito, tayo ay magpo-focus doon sa iniligtas si Pedro at hindi na pahinto ang pag-uusig, ang paglaganap ng mabuting balita. Muli, ayong lahat mga kapatid ay inanyayahan na makibahagi sa ating talakayan sa pag-aaral na ito. At laging pinapaalala sa atin na yung ating sagot or komento ay maikli lang, isang punto lang. At kung ano yung tanong, yun din yung ating sagot. At kayo ay masiglang inanyahan na makibahagi sa ating talakayan. At ang ating tatalakayin ngayon nakabatay sa Gawa 12, 1 hanggang 6. Ang ating tagabasa ng para po ay si Brother Rostum Narahos at atin na siyang pakisuyuan na basahin ng para po 1 hanggang 4. Kumalampag ng napakalakas ang pagkalaki-laking bakal na pintuang daan na isinara sa likuran ni Pedro. Habang nakatalinikala sa gitna ng 2 gwardyang Romano, dinala siya sa selda niya. Pagkatapos, naghintay siya ng maraming oras, marahil mga araw pa nga, kung ano ang mangyayari sa kanya. Wala siyang ibang nakikita kundi mga pader at rehas ng bilangguan, mga tanikala niya at mga bantay niya. Dumating ang malagim na balita. Determinado si Haring Herodes Agripa I na makitang patay na si Pedro. Sa katunayan, ipapapatay niya si Pedro sa harap ng mga tao pagkatapos ng Pasko para matuwa ang mga ito. Hindi ito pananakot lamang. Kamakailan lang, ipinapatay rin ng tagapamahalang ito ang isa sa mga kapwa-apostol ni Pedro na si Santiago. Kinabukasan ay nakatakda ng patayin si Pedro. Ano kaya ang iniisip niya sa kanyang madilim na selda? Naaalala kaya niya ang mga ilang taon bago nito isiwalat ni Jesus na balang araw ay gagapos si Pedro at sapilitang dadalhin tungo sa kanyang kamatayan? Marahil ay iniisip ni Pedro na ito na sigurado ang oras na iyon. Kung ikaw si Pedro, anong madarama mo? Marami ang mawawalan ng pag-asa. Pero para sa isang tunay na tagasunod ni Jesucristo, talaga bang may sitwasyong may tuturing na wala ng pag-asa? Ano ang matutuhan natin sa naging reaksyon ni Pedro at ng mga kapwa niya Kristiyano sa dinanas nilang pag-uusig? Tingnan natin. Tanong natin, sa anong mahirap na sitwasyon napapaharap si Pedro at ano ang madarama mo kung ikaw ang nasa gayong sitwasyon? Doon sa unang bahagi ng tanong, ano yung napaharap sa kanyang mahirap na sitwasyon? Bigay ang isang punto, pakisuyo. Sister Loreto, pakisuyo. Ang isa nga po dito yung nakatanikala siya. At nasa gitna po siya ng 2 gwardyang Romano. Tapos naghihintay siya ng maraming oras. Minsan sabi nga baka araw pa na hindi niya alam kung anong mangyayari sa kanya sa susunod. Okay, salamat. Isang mahirap na sitwasyon yun. Nakatanikala siya. Ano pa? Ano pang mahirap na sitwasyon? Sister Awaaw, pakisuyo. Dahil nasa selda nga po siya, wala po siyang ibang nakikita kundi mga pader at rehas ng bilangguan. Ayun, yun lang yung nakapalibot sa kanya, mga rehas, madilim siguro sa lugar na yon. Ano pang mahirap na sitwasyon? Brother Domingo. Yung katotohanan na kinabukasan siya ay nakatakdang patayin
At marahil dito, iniisip na ito yung katuparan na sinabi ni Jesus noon na balang araw siya ay gagapos at sa pilitang dadalhin patungo sa kanyang kamatayan. At marahil ito ay talagang hindi nagbibiro si Herodes sapagkat mismong si Santiago mismo ay pinapatay niya. Kaya marahil yung pagpatay sa kanya talagang sigurado na sasapitin niya. Okay, mahirap na sitwasyon yun, ano? Halimbawa tayo ay papatayin na kinabukasan. Ano kayang madarama natin, ano? Yun, mahirap na sitwasyon kay Pedro. Bakit kaya gustong patayin ni Herodes Agripa si Pedro pagkatapos ng Pasko? Sister Arguelles. Binagit po sa para po na para po matuwa yung mga tao. Ayun, natuwa yung mga tao. Sino ba yung unang pinatay na natuwa yung mga Hudyo? Brother Pailagot. Sa yung pinakabatang apostol, si Santiago. Ayun. Natuwa yung mga Hudyo noon. Kaya iniisip ni Agripa, ni Herodes Agripa, matutuwa din yung mga tao pagka napatay itong si Pedro. Kaya gusto niya patayin doon pagkatapos ng Pasko. Ngayon, bakit ito? Bakit ito ay hindi pananakot lang, bilang pagdiriin lang, nabanggit kanina? Bakit hindi ito joke lang ni Herodes Agripa? Sister Umpakan? Kasi nagawa na niya po ito doon sa kapwa-apostol na si Santiago. Ayun. Meron ng patunay, meron ng patotoo na nangyari ito. Kaya talagang hindi siya nagbibiro sa pagkakataong yun. Talagang tututuhanin niya yung banta, yung kanyang gustong mangyari kay Pedro. Ngayon, binanggit doon sa teksto kanina, sa Juan 21:18-19 na may hula pala kay Pedro, no? Na nung bata pa siya magbibihis. Pero dito, hindi na siya makapagbihis sa kanyang sarili. Bakit kaya? Ano bang nangyari sa kay Pedro? Pwede ba siya magbihis sa kanyang sarili, mga kapatid? Sister Tranquilino? Hindi na po niya magagawa yun kasi nakatanikala na siya. Ayun. Kaya iba yung magbibihis sa kanya, no? Kasi nakagapo siya. Paano niya bibihisan ng kanyang sarili? Kaya mayroon na palang pati unang hula, no? Tungkol sa mangyayari sa kanya. Kaya yun ang kanyang pinag-iisipan nung gabing iyon. Talagang mahirap na sitwasyon yung kanyang napuntahan na yun, ano? Ngayon, dun sa karagdagang tanong natin, at ano ang madarama mo kung ikaw ay nasa gayong sitwasyon? Yan. Ilagay natin yung ating sarili doon sa sitwasyon ni Pedro. Ano kaya madarama natin? Personal siguro. Ito. Sister Homok, anong personal na madarama mo? Matatakot po talaga ako kasi hindi ko po alam kung gaano katindi yung sakit na mararamdaman ko pag pinatay na po ako. Pero kung isa pong Kristiyano siguro, ang maiisip ko po talaga, si Jehovah lang. Pero kung sa sarili ko lang, tiyak na matatakot po ako at siguro po iyak na po ako ng iyak. Ayan, salamat sa sariling maaring madama. Meron pa kayong babanggitin? Anong maaring madama nyo? Sister Loreto, pakisuyo. Ako naman po sa ganong sitwasyon, posibleng mawalan na rin ako ng pag-asa. Ayun, posible yun, Si Sister, pakisuyo. Ako naman po, makadarama rin po ako ng sobrang lungkot. Ayun, sobrang lungkot, Baka madilim doon sa selda, may mga ipis at daga pa doon, Hindi natin alam. Hindi naman sinabi sa para po, Pero talagang mahirap yung, kalagayan ni Apostol Pedro. Pero ano yung maasahan natin sa kanya, kay Apostol Pedro, bagaman nasa gayong kalagayan? Anong aasahan natin sa kanya bilang isang apostol? Sister Homok, Jennifer. Dahil pati una na po niyang alam yung hula, tiyak na yung pag-asa po ang nasa isip niya at yung gantimpala at ganun din po yung pag-ibig sa Diyos na Jehovah. Kaya bagaman siguro nadarama niya yung pagkalungkot o kaya ay pagkatakot, pero dahil sa Diyos na Jehovah, nagkakaroon po siya ng lakas ng loob. Ayan. Kaya umasa siya kay Jehovah, si Apostol Pedro. Ngayon tingnan natin mga kapatid, yung si Herodes Agripa. Bakit gayon na lamang yung kanyang galit kay Apostol Pedro at sino ba siya?
tingnan natin yung kahon doon sa si Haring Herodes Agripa. Babasahin natin yung 4 na parapo. Pagkisuyo, Brother Naraos. Si Herodes Agripa I na siyang nagpapatay kay Santiago at nagpagbilanggo kay Pedro ay apo ni Herodes na dakila. Ang mga Herodes ay isang dinastiya ng mga politiko na namamahala sa mga Hudyo. Sila ay mga Edomiano, sa makatuwid nga, mga Edomita. Itinuring ng mga Hudyo ang mga Edomiano, yamang inubliga silang magpatuli noong 125 BCE. Ipinanganak si Herodes Agrippa I noong 10 BCE at nag-aral siya sa Roma. Marami siyang naging kaibigan sa pamilya ng emperador ng Roma at isa sa mga kaibigang iyon ay si Gayo, mas kilala bilang Caligula, na naging emperador ng Roma noong 37 CE at di nagtagal, itinalaga niyang hari si Agrippa sa Iturea, Traconite at Abilinia. Pagkatapos, idinagdag pa ni Caligula ang Galilea at Perea sa sakop ni Agrippa. Nasa Roma si Agrippa nang patayin si Caligula noong 41 CE. Sinasabing malaking papel ang ginampanan ni Agrippa para ayusin ang sumunod na problema. Namagitan siya sa maiigting na pag-uusap ng makapangyarihang kaibigan niyang si Claudio at ng Senado ng Roma. Dahil diyan, ipinaroklamang emperador si Claudio at napigilan ang pagsiklab ng digmaang sibil. Para gantipalaan ang ginawa ni Agrippa, ginawa rin siyang tagapamahala ni Claudio sa Judea at Samaria na pinamamahalaan ng mga Romanong procurador mula pa noong 6 CE, kaya ang teritoryong sakop ni Agrippa ay naging kasinlaki ng kay Herodes na dakila. Ang kabisera ni Agrippa ay Jerusalem, kung saan nakuha niya ang loob ng mga lider ng mga relihiyon. Sinasabing detalyado niyang sinusunod ang kasulatan at tradisyong Hudyo. Halimbawa, naghahandog siya sa templo araw-araw, nagbabasa ng kautusan sa publiko, at naging masigasig na sa pagtataguyod ng pananampalatayang Hudyo. Pero, pakitang tao lang ang pagsamba niya sa Diyos dahil nagsaayos siya ng mga labanan ng mga gladiator at paganong mga palabas sa teatro. Inilarawan si Agrippa na tuso, mapagkunwari at maluho. Maraming salamat, Brother Naraos, sa mahusay na pagbabasa. Sa unang parapo ng kahong ito, ang tanong natin, ano ang ibig sabihin ng pangalang Herodes? Sister Tuason. Ito nga po ay pangalan ng pamilya o dinastiya ng mga politiko na mamamahala sa mga Hudyo. Ayan. Brother Ongkinko, pakisiyo po. So, parang kamukha ng Cesar ito, ng paraon, mga titulo ito ng pamamahala. Hindi ito personal na pangalan nila. Ayan. Tama, no? Mga titulo yan, ano? Maraming mga tao yung kinapitan ng pangalan na yan. Ngayon, saang bayan nagmula ito ng mga Herodes, yung titulong yan? Saan sila nanggaling? Sister Aguilar, pakisuyo. Sila po ay mga Edomano o mga Edomita po. Ayun, galing sila sa mga Edomita. Pero bakit itinuring silang mga Hudyo? Brother Domingo, pakisuyo. Sila itinuring ng mga Hudyo sapagkat inobliga silang magpatuli noong mga 125 BCE. Ayun. Kaya yun ang turing ng iba sa kanila, mga Hudyo din sila. At galing pangaraw sila doon sa mga Hudyo na galing sa Babylonia na pumunta sa Jerusalem. Kaya kung babasahin natin yung mga ibang paliwanag pa niya. No? Ngayon, sa parapo 2, paano nagpasimula yung pagiging kilala at may impluwensya ni Herodes Agrippa? Sister Homo, pakisuyo. Jennifer. Kasi nag-aral po siya sa Roma at doon nagkaroon po siya ng mga kaibigan na kagaya po ni Gayo na isang emperador ng Roma. At doon nga po, dahil sa kanilang pagkakaibigan, ginawa po siyang hari doon sa mga lugar kagaya ng Iturea, Traconite at Abilinia. Ganon din po yung Galilea at Perea. Kaya nagkaroon po ng paglawak ng kanyang nasasakupan.
Ayan, kaya yun ang nakilala siya hanggang sa naging kaibigan niya yung emperador doon, binigyan siya ng otoridad, ng pamamahala, lumawak yung kanyang pinamamahalaan ngayon. Sa para po 3, paano niya nakuha yung loob ng mga leader ng relihiyon? Sister Tuason. Kasi nagkunwari siya na detalyado niyang sinusunod yung kautusan at yung mga tradisyon ng Hudyo. Halimbawa, naghahandog siya sa templo araw-araw, nagbabasa siya ng kautusan sa publiko, at naging masigasig din siya sa pagtaguyod ng pananampalatayang Hudyo. Ayun. Kaya ginagawa din yung mga gawain ng mga Hudyo na kunyari masigasig siya doon sa mga gawain na yon. Pero balikan natin yung isang punto pa mga kapatid. Bakit malaking papel yung ginampanan ni Herodes Agripa matapos mapatay si Caligula, yung si Gayo? Bakit malaking papel yung ginampanan niya dito? Anong ginawa niya? At lalo siyang sumikat, lalo siya naging makapangyarihan. Sister Felicitas. Dahil namagitan po siya sa maigting na pag-uusap ng makapangyarihang kaibigan niyang si Claudio at ng Senado ng Roma. Ayun, salamat. Brother Narahos, dagdag pa. Katulong po siyang pigilan ng civil war. Ayun, napigilan yung civil war, At ang natanghal bilang emperador ay si Claudio. Kaya anong gagawin ni Claudio kay Herodes Agripa? Yamang siya nang nakaupo ngayon, Sister Homo. Yung reward po niya, ginawa siyang tagapamahala ni Claudio sa Judea at Samaria. At yung teritoryo pong naging sakop niya, naging kasinlaki ng kay Herodes na dakila. Ayun. Kasing laki nung kay Herodes na dakila. Si Herodes na dakila ay ni Herodes Agripa I. Sister Rampakan. Apo siya ni Herod the Great. Okay, salamat. Yan. Ngayon, sa isang tanong pa natin, bakit natin masasabi na pakitang tao lang yung ginagawang ito ni Herodes Agripa I na kanyang ginagawa niya mga gawain ng mga Hudyo? Angel, pakisuyo. Brother Homo. Dahil nagsaayos nga po siya ng labanan ng mga gladiator at mga pagadong palabas sa teatro. Kaya inilarawan po siyang tuso, mapagkunwari at maluho. Ayan. Kaya hindi naman talaga totoo yung kanyang ginagawa. Pakitang tao lang, Kasi may mga gawa siyang hindi maganda. Brother Carlos. Madali niya rin gawin yung pagsisinungaling na yun, yung pagbabalat kayo. Kasi tinukoy sila ni Jehovah, itong mga Edomita, bilang mga kapatid ng Israel. At hindi pwedeng questionin ng mga Israelita ang ginagawa ng mga Edomita. Ayan. Salamat sa dagdag na puntong yun, Brother Carlos. Meron pa kayong babanggitin, mga kapatid? Tungkol kay Herodes Agripa. Brother Abanes. Bilang karagdagan upang makuha ni Agripa ang loob ng mga Hudyo, ang sabi dito na naghahandog siya ng handog sa templo araw-araw, nagbabasa rin siya ng kasulatan sa publiko at naging masigasig sa pagtataguyod ng pananampalatayang Hudyo. Kaya nagiging parang Hudyo na rin ang kanyang ugali, pero ang sabi nga, tuso siya at tuso at mapagkunwari. Okay, salamat. Kaya kayang mangyayari kay Apostol Pedro habang naroon siya sa bilangguan at kinabukasan ay nakatakda siyang patayin. Yan ang ating abangan naman sa mga susunod na pag-aaral natin, mga kapatid. Kaya suspension ang ating pag-aaral. Ayan. Pero bagamat gayon, may aral ba tayong natutuhan ngayon sa ating pagtalakay? Meron kayong gustong banggitin bago tayo magtapos? Brother Awao. Maganda yung mga katangian sana ni Agripa. Namagitan siya, magaling siyang magsalita. Mahusay siya sa mga lahat ng bagay sa usaping politikal. Pero hindi niya ginamit yun ng tama. Kaya paalala po ito sa atin na yung mga anuman yung taglay nating kakayahan, kung hindi natin gagamitin sa tama, wala rin po itong kapupuntahan. Kaya yung mga talento na ibinigay sa atin ng Diyos na Jehovah, gamitin natin para sa paglilingkuran sa Kanya. Salamat po. Sister King ko po, pakisuyo.
Hindi nga po natin magandang tularan si Agripa dahil yung mga ginagawa niya ay pakitang tao lang. Salamat po. Magandang punto yan. Sister Homo. Sa nangyari po kay Apostol Pedro, matutunan po natin na talagang hindi po tayo ligtas sa kahit na anong pag-uusig, pagkabilanggo o kaya kamatayan pa nga. Ayan, salamat. Meron pa ba mga kapatid? Sister Muyo, Lynn, pagkasiyo. Maganda rin pong pag-aralan yung mga hula. Kasi katulad ni Pedro, naalala niya yung isiniwalat ni Jesus na hula at yun ay nangyari nga sa kanya sa pagkakataong iyon. Okay, salamat. Sister Homo. Kitang-kita din po natin yung pakikipagsabuatan ng politika sa simbahan. Kaya makikita po natin na lumalawak din po yung teritoryo ng mga nasa politika dahil po sa tulong din nung nasa reliyon. Kaya po makikita natin na hindi po dapat tayo nakikipagsabuatan o nakikipag-ugnayan, may kinalaman sa politika at sa gawain po ng mismong wad na relihiyon. Okay, salamat. Okay, hanggang dito mga kapatid yung ating pagtalakay sa bahaging ito at maraming salamat sa inyong mahusay na pakibahagi sa ating talakayan. Balik tayo sa chairman. Maraming salamat, Brother Tuason, sa mahusay na pangunguna ng pag-aaral sa kongregasyon sa Biblia at sa iyong tagapagbasa, si Brother Narahos. Ano-ano ba ang ating mga natutunan sa gabing ito ng ating pagpupulong? Nakita natin kanina kung bakit magandang tumulong sa iba. Natalakay doon yung 3. Kapag tayo tumutulong, nagiging masaya tayo. Kaya pwede nating gawin ang lahat ng ating makakaya para matulungan ang iba hanggat pinapahintulot ng ating kalagayan. Pangalawa, tinutulungan ni Jehovah ang mga tumutulong. Kaya baka dumating yung pagkakataon na walang may alam at nangangailangan tayong tulong, si Jehovah ang tutulong sa atin. At yung 4, napapapurihan natin si Jehovah kung tayo ay tumutulong sa iba. Nasagot din yung tanong kanina na ano ang dapat nating gawin para ipakitang tinatanggap natin si Jehovah bilang tagapamahala. Nangangahulugan iyon na dapat nating kilalanin at igalang ang posisyon ni Jehovah bilang soberano na ginagawa iyon ng kusang loob. Ano pat nagnanais tayong paglingkuran siya at nalulugod na gawin ang kanyang banal na kalooban dahil sa pag-ibig natin sa Kanya. Nakita din natin na maraming paraan para gumawa ng mabuti sa mga maedad. Katulad ng nakita natin sa video, tinulungan nila sa paglilinis ng gutter ang isang may edad. Kaya pwede rin nating tularan ang nakita natin sa video. Pwede nating tularan ang mga may edad nating mga kapatid na gawin ang mahihirap. Ngayon din, pwede rin natin silang tulungan kahit napakasimpleng gawain lamang. Kahit sa pagbukas lamang ng mga pinto sa Kingdom Hall. At hindi na natin kailangan pa na humingi sila ng tulong. Pwede tayong magkusa na tulungan sila. Kaya makikita natin na maraming paraan para matulungan natin ang mga may edad nating mga kapatid. Ano-ano naman ang aabangan natin sa susunod na ating pagpupulong? Meron tayong aabangang isang pahayag, makinabang ng lubusan sa edukasyon mula sa Diyos. Sasagutin din ang tanong na, saan posibleng tumutukoy ang pananalitang tinitirhan ng mga tsakal? Meron din tayong isang estudyante na magpapahayag ang kanyang tema, mawawala na ang sakit at kapansanan. Ito at marami pang iba ang inaasahan natin sa susunod na ating pagpupulong. At bilang pagtatapos ng ating pagpupulong, tayo ay aawit ng isang papuri sa Diyos na Jehovah sa awit bilang 8. Si Jehovah ang ating kanlungan. Halaw ito sa awit 91. At pagkatapos ng ating pag-awit, pakisuyuhan natin si Brother Rodrigo Loreto sa pansarang panalangin. Pakisuyo po sa musika.